Alright mga kapatid, merong nabuong question, pero malamang alam na rin naman natin ang mga sagot, 'di ba? Dito sa nangyaring pagpapakawala ng flares ng Chinese jet fighter dito sa may Scarborough mga tol. Ang tanong, saan nanggaling yung mga jet fighter na yon mga tol? Kasi kung gagaling yun sa China, medyo matatagalan yun kasi agad-agad bigla silang nagpakawala at lumabas, 'di ba? Pero ang sabi ng Navy, wala naman daw silang na monitor na China aircraft carrier kasi yun yung mga nagdadala rin ng mga fighter jet eh. So malamang sa malamang mga tol, etong mga jet fighter na 'to ay land-based. Ibig sabihin mga tol, ito ay nakaparada posible sa mga military base ng China na nandirito sa West Philippine Sea mismo. Eh di ba nga na bulgar na yan at na pag-alaman natin na na-militarize na nga ng China etong mga reclamation ano nila island nila rito sa West Philippine Sea. Naging military base na yan. So yung mga fighter jet na yan na lumipad bigla mga tol, malamang yan ay land base nga. So yan ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Ito ang balita natin mula rito sa UNTV News mga tol. Samahan lang ninyo ako mga tol. At syempre bilang isang Pilipino dapat may pakialam ka rito kaya pwedeng-pwede kang mag-comment sa ibaba, pwede kang magbigay ng iyong komento at reaksyon mga tol pag-usapan natin yung ganitong klaseng mga balita. Alright, so wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. There was no report of any aircraft carrier in the vicinity that would have been the base for launching such an aircraft. So 'Di ba? Walang nakitang aircraft carrier na pwedeng magpakawala o mag-launch ng mga jet fighter nila kasi habang lumilipad ang ating eroplano mga tol, biglang may sumulpot na mga fighter jet. Malabong manggagaling pa 'yon sa China, napakalayo nun mga tol. At syempre mga tol, wala naman daw nakitang aircraft carrier. So saan galing 'yun? So eto nga malamang ay galing sa mga military base ng China. Bakit natin pinagdidiinan 'yon? Kasi nga labag sa batas 'yun. So another one thing na naman 'yan na nilabag ng China mga tol. It's possible that it is safe to say these were land-based. Walang aircraft carrier na namonitor ang Armed Forces of the Philippines nang mangyari ang insidente ng pagpapakawala ng flares ng Chinese fighter jet sa eroplano ng Pilipinas noong August 8. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, multi-role fighter jets ang pinalipad ng China Air Force na posibleng land base. Giit ni Trinidad, walang ginawang iligal ang Philippine Air Force kaya mali ang naging aksyon ng Chinese. All of our actions Lahat naman ng aksyon ng China mga tol, wala naman silang ginawang tama eh. Lagi naman silang mali eh. Yung pamamalagi pa lang nila rito sa West Philippine Sea, maling-mali na yun eh. 'Di ba? Yung pagkubkob nila ng mga teritoryong hindi naman kanila, maling-mali yun mga tol eh. Kahit sinasabi ng UNCLOS na ito ay exclusive economic zone ng China, ng Pilipinas, tapos nakapirma ang China diyan, pero nandirito pa rin sila, maling-mali yun mga tol eh. Wala ang sumusuporta sa kanilang international bodies. Kahit yung international law, kahit yung Court of Arbitral Tribunal, wala ring sumusuporta sa kanila. So yung pamamalagi nila rito mga tol, maling-mali. Pati airspace inaangkin nila, maling-mali yun. Wala talaga silang ginawang tama. historically have been in pursuit of the mandate of the AFP and of our national interest. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the Armed Forces of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Nice. Sa kabila ng harassment, tiniyak ng AFP na handa ang puwersa ng Pilipinas na idepensa ang West Philippine Sea. Kahit pa umabot na sa himpapawid ang pambubuli ng China. Wala na talaga. Kaguluhan na to mga tol. 'Di ba? So pati sa himpapawid mga tol, handang ipagtanggol ng ating AFP, ng Air Force mga tol ang ating bansa kahit umabot pa daw yan sa himpapawid. These are part of the challenges your airmen, your pilots face in the increasing complexity of the international arena. Whether on sea or on air, the AFP will not be deterred from performing its mandate. Dati na umanong nagpapakawala ng flares ang base ng China laban sa Philippine Air Force. Pero ito umano ang unang pagkakataon na mismong Chinese aircraft ang naghulog sa ruta ng Philippine Air Force plane.
Bastos no? Bastos sila no? But there have been previous instances wherein the Philippine Air Force flights over the West Philippine Sea have experienced flares coming from the bases of the PLA in the West Philippine Sea. Ayon sa AFP, kasama ang multi-role fighter jets sa mga assets na ipinabili nila sa ilalim ng modernization program. Ngunit nakadepende pa rin ito sa kung ano ang uunahin ng pamahalaan para sa national defense. Yes, the Philippine Air Force has submitted their list of capability development projects. We leave it up to the Department of National Defense on what particular project to pursue or to prioritize. Kailangan talaga ng suporta ng ating sandatahang lakas mga tol. Kasi kapag talagang kulang na kulang sila sa mga assets nila, kahit sabihin nating buo ang loob nilang makipagsabayan mga tol, paano ka makikipagsabayan kung kulang ang assets mo, di ba? Pero alam naman natin ang mga AFP natin, ang AFP natin, Armed Forces of the Philippines, talagang determinado sila mga tol at lahat gagawin nila para maproteksyonan ng ating soberanya. Kailangan nga lang din talaga nila mag-ingat dahil nga gusto nila tayong proteksyonin eh. Ayaw nila tayo ngayong isuong doon sa gulo na madadamay lahat pati mga inosenteng mamamayan, di ba? Ryan Lacanlale, O, di ba? So ito sa balitang West Philippine Sea pa rin mga tol. Mula pa rin to sa UNTV News. Ang Pilipinas at China, meron daw provisional deal yan sa Ayungin Mission, no? Sa Ayungin Shoal mga tol. At ito ay dininig nga no sa House of Representative mga kapatid. Bigyan natin to ng time, alamin, panoorin natin to mga tol dahil ito ay kinumpirma ng Department of Foreign Affairs no na nagpadala daw ang Pilipinas ng note verbal sa China kaugnay sa paggamit ng flare sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force sa Scarborough Shoal. Ito na nga, naghain na nga tayo ng note verbal sa China. Ang tanong, eto ba ay papansinin ng China, no? So, panoorin natin to. The department also sent a note verbal. Without going into the details, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet plane posed no threat to the PLA Air Force. Totoo, 'di ba? Hindi threat sa kanila 'yan, mga tol. Ano mang kinakatakot nila? Lalaglagan sila ng bomba ng Philippine Air Force. Napaka sabi nga 'di ba? Masyadong OA mag-react ang China mga tol. Yung BFAR natin na namimigay ng ayuda, wina-water cannon nila. Yung mga Coast Guard natin na maghahatid ng supply, wina-water cannon nila. Sobrang OA nila mag-react mga tol. Akala mo sobrang banta sa kanila yung mga ginagawa natin dito. Tulad ngayon mga tol, di ba nagpakawala sila ng flare? Sobrang OA din nun mga tol. Lalong-lalo na wala silang karapatang gawin yan sa airspace mismo ng Pilipinas. Ilang araw matapos na gamitan ng Chinese Air Force ng flares ang ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc, formal nang naghain ng reklamo ang Pilipinas laban sa China kaugnay nito. Biro, nakita mo yung eroplano ginamit ng Pilipinas, di ba? Simpleng patrol lang talaga yun eh. Aircraft lang yun eh. Biro mo, nagpakawala sila ng multi-role aircraft nila na jet fighter nila. At ang bilis makarating, ibig sabihin, land base yun, galing lang yun kung saang isla nila dyan. Kinumpirma ito ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng DFA para sa 2025. Ayon sa kalihim, iginiit ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng note verbal ang karapatan nito sa airspace ng Philippine Maritime Zones. These were lawful flight operations, and they did not violate any sovereignty or jurisdiction. They're within our rights, and they entered over our airspace. So they were undertaken over airspace. O, biruin mo airspace natin, jurisdiction natin, may karapatan tayo, pero naaapi tayo mga tol eh. Aping-api talaga tayo eh. Dito, ginagawa ng China. And those were the main points we stressed to China in these statements and also in our note verbal. Muling natanong ang kalihim kung tanging diplomatic protest na lang ba ang magagawa ng Pilipinas laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Tanong din nating lahat yan mga tol. Yun na lang ba talaga magagawa natin? Diba? Kayo, nababasa ko mga comment nyo eh. Puro sat-sat na naman tayo. Diba? Puro diplomatic protest lang ang nagagawa natin. Kaya tayo ginaganito kasi hindi tayo pumapalag. Diba? Nababasa ko yung mga comment nyo mga tol eh. Giit ni Secretary Manalo, nananatili pa ring bukas ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa China.
So wala na ba tayong ibang maisip kundi diplomatic protest at ano pa ba yung pwedeng nating magawa kaya, no? Kaugnay dito, Mr. Chair. Tsaka ang policy naman natin here on the South China Sea has always been our willingness to settle any differences or disputes through peaceful means, and that means through negotiation or through diplomatic methods in accordance with international law. So, hindi lang limited ang ano namin dun sa note verbal. Of course, if China is willing to speak with us on this, we are open to talking with China. Yan ang problema mga tol. Hindi tayo limited sa note verbal, pero willing tayo mga tol na ayusin to sa maayos na paraan at yun nga man talaga ang objective ng ating gobyerno. No? Maayos lahat ng disputes, lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mabuting usapan. Though alam natin na hindi mabuting kausap tong bansang to, etong China. Dahil kahit na sa paulit-ulit nating note verbal sa kanila, paulit-ulit nating diplomatic protest sa kanila, pero nananaig pa rin mga tol. Nananaig pa rin yung tigas ng mukha-mukha nila na angkinin yung mga lugar na hindi naman kanila. Kahit na sabihin natin mga tol, wala ni isa sa mundo ang sumusuporta sa claim nyo, tanging kayo lang dahil imaginary line nyo lang yung ginagamit nyo. Hindi kayo sinusuportahan ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Hindi kayo sinusuportahan ng batas, hindi kayo sinusuportahan ng international law. Kahit ang arbitral ruling, nanalo Pilipinas diyan. Court of Arbitration, hindi kayo sinusuportahan. Pero namamalagi pa rin mga tol yung tigas ng mukha nilang ipagpilitan na kanila yan, no? So ano magagawa natin sa pakikipag-usap natin sa kanila? Wala talaga. Mga tol, wala talaga mangyayari. Pero sana, syempre, inaasahan natin na may magbago, di ba? Samantala, kaugnay naman ng provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal, nais na idetalye ito ng DFA sa mga kongresista sa pamamagitan ng isang executive session. Tumutukoy So ayaw nilang i-public kung ano yung naging provisional deal, no, sa Ayungin, kaya gusto nila ng executive session. ang usapin sa napagkasunduan ng Pilipinas at China kaugnay ng magiging arrangement sa rotation at resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Biruin mo, no, yung China, no, meron ng military base. Sa atin, no. Sa atin outpost, tapos bulok na barko pa ng anong yan. Hindi natin mapatayuan yan kasi nga kakagulo eh. Kung saan nakaestasyon ang ilang Pilipinong sundalo. Now, the main point here is there is already an agreement that our Chinese friends have agreed that there is a RORE. RORE meaning rotation and reprovisioning of essentials. The details of which of this meeting is, I would really request for an executive session kung mabarabatim ko ni ng chair because of the sensitivities of the arrangement. Ikukonsulta muna sa chairperson at mga miyembro ng House Committee on Appropriations ang panukalang executive session kung kakayaning maisagawa bago ang plenary session para sa 2025 proposed budget. Samantala, iminungkahi rin ni Representative Castro sa pagdinig ang posibleng maging polisiya ng pamahalaan sa pagkakaroon ng provisional understanding sa buong West Philippine Sea. Rosa Licoz. Okay, so yun nga, executive session, ang pag-uusapan nila para maidetalye nila kung ano ang provisional deal, no, sa Ayungin Shoal sa China at ayaw nilang i-public yan dahil sa mga sensitive content, no, sensitive na details mga tol. So igalang natin yun kung yun naman ay makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan. At alam naman itong mga mambabatas na to kapag tipong dehado Pilipinas at tipong naibebenta na ang Pilipinas, syempre hindi nila papayagan yun. At palagay ko hindi naman yun gagawin ng DFA. No, lalong-lalo na ngayon under ng pamumuno ng ating presidente ngayon na nilinaw sa ating lahat na kahit maliit na square inch mga tol ay hindi tayo papayag na isuko yan sa China. No? Bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.